Tayo po ay tutungo sa pangangaral. Hindi ko na po kayo patatayuin. Basahin lang natin ang main scriptures natin. Itutuloy po natin yung paksa natin na hindi natapos nung nakaraang Wednesday about the ordinances of heaven. In the book of Job, chapter 38, verse 31, sabi sa verse 31, "Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion? Canst thou bring forth Mazzaroth in his season, or canst thou guide Arcturus with his sons? Knowest thou the ordinances of heaven? Canst thou set the dominion thereof in the earth?" So ang Diyos sa magpala, sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo saglit na manalangin. Minsan pa mga kapatid, hallelujah, dakilang Diyos, muli kaming lumalapit sa iyo, dumudulog sa iyo sa panalangin upang muling hilingin, Panginoong Diyos, ang pagkasi at pagpapala mo sa iyong mga salita. Ikaw po ang mangusap sa amin sa gabing ito, Panginoon. Tulungan mo po, O Diyos, ang bawat isa amin mula sa iyong lingkod at sa aking mga kapatid na makikinig ng iyong mga salita. Ikaw po, Lord, ang magpaunawa sa amin sa gabing ito. Anumang mga pagkukulang, ikaw po ang magpuno sa amin, at anumang mga kalabisan, ay ikaw nawang umunawa at magsaayos at magtama ng lahat ng ito. Aming dalangin ito at samo, ipinagkakatiwala sa iyo lamang at inihiling po sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. So sa gabing ito, mga kapatid, same yung ating scriptures na pag-aaralan, at mas malawak marahil ngayon. Di ko alam kung matatapos natin. At sa verse 33, dito natin kinuha yung ating pinaka-topic, yung title natin, The Ordinances of Heaven. Pero lagyan natin ngayon ng subtopic, The Sweet Influences of the Pleiades. So may subtopic tayo, The Sweet Influences of Pleiades. At yan ay nasa verse 31, mga kapatid. So napag-aralan na po natin nung nakarang Miyerkules kung ano itong Pleiades na ito, ano itong Orion na ito, itong Mazzaroth na ito, itong Arcturus na ito at ang kanyang mga anak. So kung nakalimutan niyo, balikan niyo na lang yung ating pangangaral at pagtuturo nung Wednesday para hindi na po natin ulitin sa gabing ito. At marami tayong dinaanan ng mga pag-aaral patungkol sa number 7. Ito ay perfectong number ng Panginoong Diyos. At maraming ipinakita sa Bible, mostly sa Book of Revelation regarding sa numerong ito ng ating Panginoong Diyos. At ang Pleiades ay tumitipo ito sa 7 kapanahunan ng Iglesia. So you can take note that, mga kapatid. Ang Pleiades ay tumitipo din ito sa 7 mensahero. Ang Pleiades ay tumitipo din ito sa 7 mensaherong mga anghel ng ating Panginoong Diyos. So yan ay mga paglalarawan at pagtitipo, hindi naman talaga literal. Sapagkat ang Pleiades ay natural itong mga bituin sa langit, pero pwede natin itong itipo sa napakaraming bagay. Okay. So kayo na lang po ang mag-notes kung nasusundan ninyo. At ang Pleiades ay tinawag itong 7 stars ng Bible. At sa pag-aaral, mga kapatid, tinawag itong 7 sisters, 7 magkakapatid na babae. Pero yun ay ano lang naman nila, yun ay tinawag lang ng mga tao na nag-aaral nung unang panahon. Pero ang maganda doon, 7 magkakapatid. Diba? May relationship na ipinapakita na kaya yung sweet influences ay masayang pagkakapatiran. Isang magandang relasyon ang ipinapakita ng mga bituin na ito. Nakagaya rin po ng pinag-aralan natin, ang mga bituin ay inilalarawan sa mga tao. It's either mabuting tao na mula sa lahi ni Abraham, sa pananampalataya, o kaya naman ay mula kay Lucifer, na tinawag din po na bright and morning star, na sa Bible, kung babasahin natin, ang Book of Jude, mga kapatid, may isang uri ng tao dito na minensyon ng Bible
ng tawag dito ay wandering stars. Tingnan nyo kung ano ang karakter ng wandering star na ito. Jude chapter 1, verse 10. So basahin natin ang verse 10, mga kapatid. Isang uri ito ng bituin, paglalarawan sa kalagayan ng tao. Sabi sa verse 10, but these speak evil of those things which they know not. But what they know naturally as brute beasts, in those things they corrupt themselves. Who unto them, for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Kori. These are spots in your feast of charity. So, delikado itong uri ng mga taong ito. Mga kapatiran daw ito na ang kanilang paraan ay kagaya ng daan ni Cain. Mga kapatid, alam niyo naman kung sino si Cain. Walang katutubong pag-ibig sa kanyang kapatid. Walang pagmamalasakit. At kagaya ni Balaam na greed, sakim. Ibig sabihin, hindi siya nagpapahalaga sa iba. Ang mahalaga lang ay ang kanyang sarili. So may mga ganito palang mga tao. At kagaya rin ni Kore na nagmataas. At ang mga ganitong tao raw ay spots. Parang, ano sa Tagalog yan? Tagalogin nga natin yung spot na yan. Pawang mga batong natatago. Tinawag din silang mga bato. Di ba? Bato din sila, kaya lang, walang kwentang bato ito. Pero pag sinabi kasing spot, parang, di ba, hindi siya magbibigay ng magandang influence. Bagkus pa ay negative po ang pinapakita dito. So sa pagtitipon daw o kapistahan ng mga mananampalataya patungkol sa pag-ibig, ang mga taong ito ay spots. Sabi pa yan, when they feast with you, feeding themselves without fear. Clouds, they are without water. Kagaya daw po sila ng ulap na walang tubig. Carried about of winds, na dinadala ng hangin. Ibig sabihin ng mga taong ito ay walang paninindigan na dinadala ng iba't ibang mga doktrina at aral. Para silang ulap na walang tubig. So ano nga ba yung tubig, mga mahal kong kapatid? Salita ng Panginoong Diyos. So may mga taong ganito pala ang kalagayan na sumisira ng pag-ibig sa piging ng pag-ibig ng mga magkakapatiran. Sabi pa dito, trees whose fruit withereth. Ang kanyang mga puno sila na ang bunga ay nalalaglag. Without fruits at mga punong walang bunga. Twice dead. 2 beses namatay. Plucked up by the roots. Sa pagpapatuloy ng pagpapakilala ng ganitong karakter, sabi pa ni Jude, raging waves of the sea. Para silang nagngangalit na alon sa dagat. Foaming out their own shame. So bumubula sila ng kanilang kahiyan. Wandering stars. So so dyan natin nakuha yung related sa ating paksa. Pag sinabi pong wandering star, mga kapatid, walang paninindigan na yan. Walang purpose. Di ba? So may mga ganito palang tao na inalarawan ng Biblia, itinipo, na kagaya ng mga, Tagalogin mo, Sir Mary Ann, mga bituing gala na siyang pinaglaanan ng pusikit ng kadiliman magpakailanman. Sana walang bituing gala dito. Sana we are part of the sweet influences of the Pleiades. Can we say amen to that? Hallelujah. Sana isa tayo sa mga bituin na nagmula sa ating ama sa pananampalataya na si Abraham. Na sinabihan ng Diyos, Abraham, tumingala ka sa kalangitan. Kung mabibilang mo ang mga tala sa langit, ganyan ang iyong magiging mga anak. Hallelujah. So itong si Lucifer ay tinawag na falling stars. Falling star. Automatic meron ding mga kasama niya kasi 1/3 of angelic beings ang kasamang inihulog sa kalaliman.
Kaya maraming mga demonyo ngayon. Itong mga demonyong ito ay mga dati itong mga anghel na nagmataas na lumaban sa Diyos, mga mahal kong kapatid. So tuloy natin yung pagbasa. Verse 14, in Enoch also, the seventh. So binanggit dito yung perfect number na merong isang Enoch na ipinakilala. At nung nakaraan, isinare ko sa inyo na meron siyang aklat na naisulat. At doon sa kanyang aklat, doon po minensyon ng 7 archangel. So doon yung nabasa si Rafael, di ba? Si Misael, na sa KGB, wala yan, walang Enoch. Pero itong verse 14 na ito, galing po yan sa Book of Enoch, mga kapatid. And Enoch, nag-quote si Jude, at ang ginamit niyang basis ay ang Book of Enoch. The seventh from Adam prophesied of the saying, behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Next. To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches, with which ungodly sinners have spoken against him. These are murmurers. Tugsong natin ng verse 16. Related dito sa mga naging paksa natin dati na ayaw ng Panginoon ng mga murmurers. These are murmurers, complainers, walking after their own lust, and their mouths speaketh great swelling words, having means person in admiration because of advantage. So, wag nawa tayong maging parte ng mga taong ito, mga mahal kong kapatid, na tinawag ng Bible ng mga wandering stars. Walang paninindigan. At sabi ng Bible, tila sila'y mga bato na nakasingit, mga spot na nakasingit, na sumisira ng pag-iibigan. Okay, balikan mo, Sir Mary Ann, yung verse 12. Sa mga taong ito, itong mga wandering stars na ito, these are spots in your feast of charity. Tagalogin natin, ang mga ito ay pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, tinagalog pala itong pastor. Wala namang pastor dito sa English. Delikado pala yung mga pastor dito. My goodness, bakit tinagalog yan na pastor? Meron kasing feeding themselves, yung feeding themselves. Kaya sa Tagalog ay pastor. Pastor na walang takot, na nagpapasabsab sa kanilang sarili. Mga alapaap na walang tubig na tinatangay ng mga, next, Mary ng mga hangin, mga punong kahoy sa tagginaw na walang bunga, na makalawang namatay na binunot pati ang ugat. Verse 13, sa Tagalog, mga mabangis na alon sa dagat. Di ba? Mga walang katutubong pag-ibig. Bagkus pa, ang nasa puso nila ay rebellious, mga mabangis, mga yung mga, sabi natin, yung mga nagre-rebuilde, mga kapatid, yung mga nag-o-oppose, na pinagbubula ang kanilang sariling kahiyan, mga bituing gala, na siyang pinaglaanan ng pusikit na kadiliman, magpakailanman. So, nabasa natin ang about sa wandering stars. So, ito namang Orion, mga mahal kong kapatid, kagaya rin po ng nabanggit ko, ito ay composed ng 18 bituin na visible in a naked eye, at kilala siya sa tinatawag niyang veils. So hindi ko na rin po yan ipapaka-elaborate, pero ibibigay ko na po sa inyo yung aking ilang mga nailagay dito, at tayo po magpo-proceed sa pinakamahalagang bahagi. Alam nyo ba ang kahulugan ng Orion pag kinuha natin sa Hebreong salita? Ang kahulugan niyan ay Vorly one, abuli. At yan ay translate din na large and strong. So yan po ang Orion, mga kapatid. Isa siyang Vorly one. Malaki, malakas, at siya po'y hunter. The hunter. At sa Biblia, meron pong kilalang hunter na na-record sa Lumang Tipan. Sino ang alam niyo ng mga hunter?
Di ba? Unang hunter, si Cain mismo. Ang unang naging hunter, mga mahal kong mga kapatid, ay si Cain. Ang pangalawang naging hunter ay si Nimrod. Si Nimrod po ay kilala bilang the greatest hunter. At sino po si Nimrod, mga kapatid? Pinakamakapangyarihang taong nabuhay sa panahon na yon, na nagtayo ng pinakamalaki at pinakamakapangyarihang syudad at tower na tinawag na Torre ng Babel. At pinag-isa niya ang buong mundo sa panahon na yon. Gumawa siya ng malaking organisasyon, ng sikat na syudad, ng napakatayog na tower na ang kanyang layunin, sabi doon, ang taluktok ng tower na ito ay aabot hanggang sa langit. Pero anong ginawa ng Panginoong Diyos? Ibinagsak ng Panginoon ang ginawang ito ni Nimrod, mga kapatid. At ang pangatlong nakilalang hunter sa Biblia, sino? Si Esau. Di ba? So yan ang mga kilalang mga hunter sa Biblia. So kung inyong titingnan yung mga karakteristik nila, yung identity nila sa pagpapakilala ng Biblia, sila ay nasa kabilang panig. Mga mahal kong kapatid. So itong Orion na ito ay sumisimbolo ng oposisyon. Kaya nga kung titingnan nyo yung larawan, kung naalala nyo, yung Orion ay meron siyang pana. Di ba? Na nakatutok sa Pleiades. Kaya nga kung babasahin niyo ang Psalms 91, sa awit ni David, sabi doon, ang kaaway ay nakahandang. Basahin nga natin. Dagdag ko lang. Psalms 91, na kung wala ang proteksyon ng Panginoong Diyos, mga kapatid, tiyak na mapapana tayo ni Orion. Sapagkat ang Orion na ito ay sumisimbolo ng beast, ng Roma, sa panahon natin, na naging hunter ito. Nasusundan nyo ba? Nasusundan nyo po ba? Di ba, ang naging hunter sa kasalukuyang panahon ay ang Roma. Halos sinakop nila ang buong mundo at pinalaganap nila ang reliyong Katolika. At mula 3rd century nang may tatag ang Iglesia Katolika, mga kapatid, ay marami silang hinants. Marami silang inusig. At kilala siya sa kanyang sinturon na 3 bituin. So anong sinturon na ito? Yung Trinity. Di ba? Mayroong 3 palaka na lumulukso-lukso sa Revelation. Na pumunta sa bibig ng false prophet. So ang numero 3 naman ay ipinakita din na numero ng kaaway, mga kapatid. Kaya nga nahirapan sila. Nasabi nila may isang Diyos pero may 3 persona. Ang kalahati ng 6 ay 3, di ba? Bagamat numero yan ng Panginoon pero inaangkin nila pero naging magulo sila. At sa Biblia, kapag 3 lang, kulang. Merong tinatawag na divine number of God. Kapag 3, kulang yan. Kinakailangan mayroong pang-4. At ang pang-4 ay lagi ang Diyos, si Kristo, mga mahal kong kapatid. Kung titingnan yung planeta natin, Mercury, Venus, Mars, pangatlo tayo. Pero kapag idinagdag mo yung sun, pang-ilan tayo? Pang-4. Di ba? Ang dami niyan. Sa banal na kasulatan ng mga numero, pero di natin pag-uusapan yan sa gabing ito, mga mahal kong kapatid. So at least, i-take note yun na lang, na yung kanyang 3 bituin sa kanyang belt, kung ang iglesia ng Panginoon ay merong sinturon ng katotohanan, ang sinisimbolo ng sinturon ay aral at doktrina, ang meron sa mga anak ng Diyos ay katotohanan, pero itong beast naman na ito na naghunt, mga mahal kong kapatid, ay dala ang sinturon ng kasinungalingan. Ipinalaganap nila na may 3 persona ang Diyos. Yung tinatawag na Trinitarian, yung Trinity, mga kapatid. At sinubukan nilang kontrolin ang buong mundo. At sino mang hindi makipag-isa sa kanila, ay kanilang pinapatay. So that's the hunter, the beast. Sa Psalms 91, kung wala ang proteksyon ng Panginoon sa iglesia at sa mga mananampalataya, mga kapatid, tingnan niyo po. Psalms 91, beginning at verse 1, sabi diyan, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.
Siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Katingnan niyo mga kapatid, nung kausap ng Panginoong Diyos si Job, sabi ng Panginoon kay Job, Job, matatalian mo ba ang Pleiades? Try to imagine nasaan ang Panginoon, nasaan ang Pleiades, nasaan si Job. Ang Panginoon ay nasa taas, ang Pleiades ay nasa kanyang baba, at si Job ay nasa babang nakatingala. Na-imagine nyo ba? Kasi may makukuha tayo dyan. Ang Panginoon ay nasa taas, siya ay nasa kanyang trono, nangusap sa pamamagitan ng whirlwind, pero nananatili siya sa kanyang trono, ang kanyang glorified body, pero kaya niyang pumaroon kahit saan. Nakaluklok siya sa kanyang trono ngayon, pero kasama natin siya. Do you believe that? Yan ang spirito ng ating Panginoon. Kaya niyang mangusap sa kahit kanino at the same time. Pero nakaluklok siya sa kanyang trono. Kapag ding sabihin ni Brother Billy, nangusap sa akin ng Panginoon. Tapos sasabihin din ni Brother Achot, nangusap sa akin ng Panginoon. Tapos sabi niyo, paano nangyari yun? Walang imposible sa kanya. Tama ba? Pero nakaluklok siya sa kanyang trono. Kinakausap ng Panginoon si Job, andun siya sa kanyang trono, natatanaw niya ang Pleiades. Tama ba? At si Job naman nakatingala sa kalawakan, sapagkat sabi ng Panginoon, matatalian mo ba ang Pleiades? Ibig sabihin, kung si Job ang titingin, mga kapatid, imposible. Pero kapag ang Diyos ang tumitingin, walang imposible. Bakit? Siya ang may likha sa lahat ng ito. Kaya tingnan nyo, ang Panginoong Diyos ay nasa kataasan at merong mga nasa ilalim niya na naaaninuhan ng kanyang kapangyarihan. Hallelujah. I will say of the Lord, verse 2, He is my refuge in my fortress. Sir Marian, siya ang aking kanlungan at katibayan, ang Diyos ko, na siyang aking tinitiwalaan. Surely, He shall deliver thee from the snare of the fowler. So, andyan na. Kanyang ililigtas ka sa mga silo ng paninilo at sa mga mapamuksang salot. He shall cover thee with His feathers. Tatakpang kanya ng kanyang mga pakpak. Under His wings shall thou trust. His truths, amen, shall be thy shield and buckler. Ang kanyang katotohanan ang magiging kalasag mo. Sa Tagalogin mo nga, Sir Mary Ann, magiging kalasag at magiging baluti. Then verse 5, Thou shalt not be afraid for the terror by nights, nor by the arrow that flieth by the day. So merong pana sa gabi at sa umaga. Sino nga ba yung may hawak ng pana, mga mahal kong kapatid? Si Orion. Pero ang kagandahan, mga mahal kong kapatid, sapagkat doon sa Book of Revelation, nung ipakita ang unang beast, tama, yung white horse rider, hindi pala yung beast, nang ipakita yung unang white, yung nakasakay sa white horse rider, may pana din siya. Di ba? Siya yung manlulupig. Sa yung antikristo na nakasakay sa kabayong puti na handang lupigin ng iglesia. At meron daw siyang pana. Pero ang kagandahan, wala siyang bala. Kinuha ng Panginoon. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Meron siyang pana, pero wala na siyang mga palaso. Ibig sabihin, nananakot na lang siya sa atin. Parang kagaya na sinabi ni Pablo na nasaan ang yung tibo o kamatayan. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Sabi ng propeta ni Brother Branham, ang kaaway ay parang, para siyang isang hayop o sawa, di ako nagkakamali, na wala ng kamandag. Pwede siyang tumuklaw sa'yo, pwede kang makagat, masasaktan ka, pero hindi ka mapapatay. So ganyan po ang kaaway. Tinanggalan na siya ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Nang ialay ng ating Panginoon ang kanyang buhay, ang tanging nagagawa na lamang po ng kaaway, mga kapatid, ay manakot, manggulo. Pero wala siyang kakayahan na lupigin pa ang mga anak ng Diyos. So, salamat na lang sa proteksyon ng ating Panginoon. Dahil kung titingnan nyo sa panahon natin, itong beast na ito, itong Orion na ito,
ito ay ang, I'm sorry to say that, ito yung Roman system na nag-try na kontrolin ang buong mundo at sakupin ang lahat ng mga bansa. Sinubukan niyang i-hunt ang lahat ng bansa, mga kapatid. At kontrolado niya ang mga, sabihin natin, yung meron sa kasalukuyang panahon ng mga kapangyarihan. So I hope na sundan ninyo. So tungo tayo sa tanong ng Panginoon kay Job na kung matatalian ba niya ang Pleiades. Balikan nga natin, Sir Mary Ann. Basahin ulit natin. Sa Job chapter 38 verse 31. Canst thou bind the sweet influences of Pleiades, or loose the bands of Orion? So ano meron sa bands of Orion, mga kapatid? So hindi ko na rin ito ipapaliwanag masyado. You can take note this. Ang bands ng Orion, yung kanyang pagkakaisa ay ito yung WCC. Kaya tawag natin itong the image of the beast. Kaya tawag din natin itong the mark of the beast, sapagkat dito sila magkakaisa. At sino ang nag-unite sa kanila, mga mahal kong kapatid? Yung mga relihiyon na malalaki sa panahon natin, mga denomination na naglalakihan, na halos ang mga pinuno ay kanya-kanya ng paniniwala at pagkilala na sila ang tama. Pero darating ang araw, magkakaisa sila. Matatalian sila. Tama ba? Hindi ang papa ang tatali, hindi ang mga relihiyon ang tatali, hindi ang taong makapangyarihan ang tatali. Ang tatali sa kanila ay ang Diyos para sila ay sunugin. At ang sabi niyan, kung sila ay matalian na, meron bang makakapagkalag sa kanila? Wala. Kung paanong ang arka ni Noah ay sinarahan ng Diyos, mga mahal kong kapatid, at nang gusto ng mga taong pumasok. Sabi ng mga tao, nang pasapitin ng Panginoon ng baha, at ang mga tao ay nangamamatay na, nangalulunod na, kumakatok sila sa arka, sabi nila, Noah, pagbuksan mo kami, mga mamatay na kami. Anong sabi ni Noah? Ang Diyos ang nagsara. At siya lang din ang makakapagbukas. So kapag ang Diyos ang gumawa ng isang bagay, mga mahal kong kapatid, walang sino mang tao ang pwedeng makagawa. Kaya itong Bands of Orion, ito'y pagkakaisa na meron sa panahon natin. Yung kanilang sistema, i-take note nyo lang, yan yung sa panahon natin, yan yung image of the beast, WCC, na unti-unting natatalian sila at isang araw sila'y isusugba. Para silang dayami, doon sa parable ng ating Panginoon na wheat and tares, na inuna munang tinipon at tinalian ang mga mapanirang damo. At pagkatapos ay susunugin sa apoy. At ang sunod naman ay ang mga trigo. At ang sabi pa dito, matatalian mo ba ang matamis na pagkakaisa ng Pleiades? Canst thou bind the sweet influences of Pleiades? Verse 31, Sir Mary Ann, balik natin. Yeah. Canst thou bind the sweet influences of Pleiades? Matatalian mo ba ang Pleiades? Kagaya na nabanggit ko noong nakarang Wednesday, mga kapatid, yung mga mensahero ng bawat iglesia at ang bawat mananampalataya sa bawat kapanahunan mula Episo. Sa panahon ni Pablo, Episo, din Smyrna. Sino ba yung messenger ng Smyrna? Si Irenaeus o si Martin? Basahin, si Pablo, si Irenaeus, si Columba, si Martin, si Luther, si Wesley, si Brother Branham. So yung 7 mensahero, iba-iba yung latag nun. At yung mga mananampalataya na sumisimbol sa iglesia ng Panginoon, sa kanyang nobya, sa babae, ay iba-iba ang paniniwala. At paano magkakaisa ang 7 kapanahunan ng iglesia? Ang turo ni Wesley sa kanyang panahon, kailangan mo lang magpakabanal.
May mga methods sila, kailangan mo lang manamit ng tama, magpahaba ng buhok, magsimba, magsalita ng mainhinang mahinahon, ligtas ka na. Hindi mo kailangan ng bautismo ng Espiritu Santo. Sa panahon naman ni Luther, manampalataya ka lang, ligtas ka na, kahit habang nakikinig ka ng Biblia, ng pangangaral, ng pagtuturo, nagbabasa ka, pwede kang manigarilyo, pwede kang mag-inom. Sapagkat ang sabi ng aral ni Luther, the just shall live by faith. At mula sa panahon ni Irenaeus, kung hindi ako nagkakamali, dyan lang yan pwede magkapalit lang. Irenaeus, Columba, Martin. Di ba? Irenaeus, pangalawa. Then Columba. Martin muna. Irenaeus, Martin, Columba. Luther. Wesley. Yung 5. Puro yan Trinitarian. Pero ang Diyos mabiyaya, mga mahal kong kapatid. Kasi nga, nung panahon na yon, andun ang kaaway na namamayagpag. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na total darkness. Nagkaroon ng dark ages. Sa panahon ni Pablo, medyo may liwanag pa. Pero sa panahon ni Paul, nakapasok na ang hunter na ito. Ang antikristong ito. Kaya marami sa mga mananampalataya ang pinagpapatay at yung iba ay nag-compromise. At dinala nila ang doktrina ng mananakop na ito, mga mahal kong kapatid. Kaya kung ang tao ang titingin, paano sila mapagsasama-sama? Paano sila maililigtas na magkakasama? Di ba? Well, sa tao, imposible, mga mahal kong kapatid. Pero sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah. Ang Panginoon lamang po ang makakagawa nito. At ang kagandahan dito ay hindi lamang ito basta pagkakaisa, kundi isang napakainam na pagkakaisa, mga kapatid. At kung dadalhin natin to sa ating panahon na lamang, meron ba tayong pagkakaisa? Gaano kaganda ang pagkakaisang ito, mga mahal kong kapatid? Isang matamis na pagkakaisa. Na kung saan ang bawat pamilya ay natatalian ng pag-ibig. Ang bawat pamilya ay natatalian ng napakasarap na unity. Bawat iglesia ay natatalian ng pag-ibig. Alam nyo, sa panahon natin, mga kapatid, ang influence na meron ay hindi pag-ibig, kundi kaguluhan. Napakagulo ng ating panahon. Nung nakaraang linggo, nagturo ang ating kapatid, Brother Billy, patungkol sa perilous times. Isa sa binanggit doon, ang mga tao ay magiging masuwayin sa kanilang mga magulang. Meron bang unity doon? Meron bang unity? No. Magulang mismo sa anak ay walang pagkakaisa. Ang pangalawang binanggit doon na may kinalaman sa relationship ay walang katutubong pag-ibig. Darating ang mga araw na ang mga tao ay masusumpungan, na wala ang tinatawag na brotherly love or brotherly kindness. Bagkus pa, ang kanilang puso ay mapupuspos ng envy, hatreds. Kaya kung titingnan natin ang panahon natin, mga kapatid, tila ba kay hirap na makita ang napakagandang pagkakaisa. Kahit nga sa iglesia na lamang, sa mga simbahan, at kahit man sa mga lokal na iglesia na kagaya natin. Dahil salamat na lang sa Panginoon, kahit papaano nakikita natin yung unity dito. Pero merong mas mainam na unity na nais ang Panginoon ay pamalas at ipakita sa atin, mga kapatid. So nais ko nang tumungo tayo sa iniwang kong isang scripture noong nakaraang Wednesday, Book of Psalms. Merong napagandang mystery dito, mga kapatid. Sa 133 ng Psalms, verse 1 to 3. Sabi diyan, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. So narito, Tagalogin nga na ayan, narito masdan ninyo pagkabuti at pagkaligaya
o pagkaganda sa mga magkakapatid ang magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. So nakikita niyo ba yung Pleiades? Yung related yung relation ng ating paksa na yung 7 bituin ay kagaya ng 7 babaeng magkakapatid para silang magkakapatid. At may tinatawag na sweet influences. Matamis ang pagkakaisa na meron sila. At ang sabi ng Bible, napakagandang tingnan, pagmasdan, pagkaligaya, kapag ang mga magkakapatiran ay tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Then verse 2. Dito natin kukunin yung isang napagandang mystery, mga kapatid. It is like the precious ointments upon the heads. So try to imagine that, ha? Yung pagkakaisa daw na ito ay kagaya ng isang mamahaling ointments. It is like the precious ointments upon the heads. Mula ulo, ha? So sana masundan ninyo. Mula ulo. Mula ulo na dumadaloy pababa, dadaan dito sa word, sa, ang Tagalog dito, balbas? Oo, tama. Ay, yung bigote ito. Kasi sa panahon ng mga Israelita, mahaba talaga yung balbas nila. Mula ulo, tutulo, papunta sa damit, hanggang sa laylayan. Kaya ibig sabihin, mababasa, mula ulo, pag pinahiran mula ulo, binuhusan mula ulo, hanggang baba, ay naroon ang tinatawag na precious ointment, mga kapatid. Sabi diyan, it is like the precious ointment upon the heads. Magsisimula sa ulo. That run down. Key verse na yan, keyword natin yan. That run down. Ibig sabihin, ang unity ay magpapasimula sa taas, pababa. Sapagkat ang pagkakaisang ito ay kagaya daw ng precious ointment na mula ulo na bumababa. That ran down upon the word, even Aaron's word, that went down to the skirts of his garments. At meron pang isang paglalarawan, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. Mountains of Zion. Pag sinabi pong mountains of Zion, mga mahal kong kapatid, yan po yung mga bulubunduking burol sa Jerusalem. Hindi kayo makakakita ng mountain talagang Zion. Ang ibig sabihin ng Zion, katumbas din po yan ng salitang Jerusalem. Na ang lupain po ng Jerusalem ay bulubundukin. Hindi po patag. At mula daw po sa bundok ng Hermon, alam niyo po ba kung anong bundok Hermon, mga kapatid? Ang bundok ng Hermon, ang pinakamataas na bundok sa Promised Land. Take note for that. May Mount Carmel, may Mount Sinai, ang dami pong mount sa Palestine, sa Promised Land. Pero ang pinakamataas na bundok ay ang Mount Hermon. At sa pag-aaral ng mga dalubhasa, bagamat hindi nila na-conclude, sabi ng Biblia, at ang ating Panginoon ay umakyat sa mataas na bundok. Sa Luke, mababasa niyan. Pumunta siya sa high mountain. At doon sa high mountain, isinama ng Panginoon si James, si Peter, at si John, the beloved. At anong nangyari doon sa taluktok ng high mountain? Nagbagong anyo ang ating Panginoong Jesucristo. Nagkaroon ng tinatawag na Mount Transfiguration. Merong pagbabago mula doon sa taas, mga kapatid. At nakita ng mga ito ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Pero sa pag-aaral, dalawa yung bundok na kanilang tinitingnan. It's either Mount Tabor or Mount Hermon. Pero mas malakas yung sabihin natin yung mas matimbang yung Mount Hermon dahil mas mataas siya kumpara sa Mount Tabor, mga kapatid. At alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng Mount Hermon? Tingnan ko lang, ha. Titingnan natin sa Hebrew yung salita, sa aking e-sword, sa aking e-sword.
Ang ibig sabihin yan, mga mahal kong kapatid, ng Hermon, a sanctuary. Tama ba? Paras ba tayo na nakita? Kagaya daw ito ng Mount Hermon. Kagaya ito ng hamog na galing sa Mount Hermon na bumababa sa Zion. So, ang ibig sabihin ng Hermon, mga kapatid, ay a sanctuary. At doon daw po sa sanctuary, doon sa Hermon, andoon ang Diyo. At ano ang Diyo sa Biblia? Ano ang hamog sa Biblia? At kung titingnan nyo po, ang Hebrew na salita ng Diyo, at kapag isinalin natin yan sa Ingles, ang ibig sabihin ng Diyo, a covering. Ito po ang nagko-cover sa mga pananaim. Diba? Alam niyo ba yung hamog? Subukan niyo pong maglangad sa madaling araw. Yung halimbawa alas 5, alas 6, tapos mahamog, tingnan niyo po yung mga pananim dyan. Sabi po sa pag-aaral, ang hamog, mga mahal kong kapatid, mas mabisa siya sa ulan. Sapagkat ang hamog ay direktang inaabsorb ng mga halaman. So ano meron sa hamog, mga mahal kong kapatid? It represents the work of the Holy Spirit. It represents the work of the Lord, mga kapatid. Ang hamog, di ba? Ano pa meron sa hamog? Refreshing ito. May hamog po sa gabi, may hamog sa umaga. At sabi ng iba, ang hamog ay nakakapagpagaling. Meron akong napanood na isang documentary, isang matanda, di ba? Napalala nyo ba yon? Na yung mga may karamdaman ay nagpapahamog lang. Tapos kapag sila ay nahamugan, gumagaling. Well, sa pag-aaral yun, in natural way. Pero kapag ang Espiritu ng Kristo ay dumating at maranasan natin, walang sakit na hindi gagaling. Amen. Yan ang buhay na pag-asa natin. It will refresh our soul, our spirit, our body. Kapag ang Espiritu ng Panginoon ay mangyari na ito, mga mahal kong kapatid, hallelujah, ang pagkakaisang ito ay maganap sa panahong ating kinabubuhayan. Nakagaya ng sinasabi dito sa Book of Psalms. Kagaya ito ng precious ointment. Kagaya ito ng hamog ng Hermon na bumababa sa Jerusalem o sa mga bulubundukin ng Zion. Pero ito pang mystery dito, mga mahal kong kapatid. Alam niyo po ba kung ano ang precious ointment na ito? Ang keyword yan, ang sekreto para makuha natin ay si Aaron mismo. Sapagkat ito ay ointment na ilinalagay kay Aaron. So basahin natin kung anong klaseng ointment ito. In the book of Exodus, chapter 30, verse 22, hanggang verse 30. So medyo mahaba-haba. Exodus chapter 30, verse 22. Moreover, the Lord spake unto Moses, saying, tingnan niyo ang verse 23, take thou also unto thee principal spices. Una, a pure myrrh. Hindi natin bibilangin kung gaano yung karami, basta ang mahalaga, ang unang spices, pure myrrh. Ano meron sa pure myrrh? Mira. Ano meron sa mira? Kapaitan. Kaya nga ang Smyrna, yung pangalawang iglesia, galing yan sa root word na mir. Kaya nagkaroon ng kapaitan sa iglesyang ito. Maraming isinakripisyo. Kung ang panahon ni Pablo ay leon, na handa silang lumaban, ang pangalawang kapanahonan ng iglesia ay naging spirit of ox. Na binibigay na lang nila ang kanilang buhay, pang-alay. Kapaitan ito. Ang sinisimbolo ng pure myrrh ay matinding kapaitan. Matinding trials, matinding sufferings. So mamaya, ano meron dyan? Kasi 4 yan na spices. Una ay pure myrrh, then ang pangalawa, sweet cinnamon. So andyan yung keyword natin na sweet. Andyan yung sweet cinnamon, andyan yung sweet calamus, at ang pang-apat ay acacia.
verse 24. And cassia, after the shekel of the sanctuary, and of oil, olive, and hin. Sa Tagalog, panghuli yung kasya, pang-apat yan, ayon sa siklo ng sanktuaryo. At ng langis ng oliba ay isang hin. So, bali 5 lahat, ang 4 ay spices, ang ika-5 ingredients ay langis, mga kapatid. So, ano ang gagawin sa 5 yan? Verse 25. And thou shalt make it an oil of holy ointments. Ibig sabihin, pagsasama-samahin yung 5 ingredients. And thou shalt make it an oil of holy ointments. An ointment compound after the art of the apothecary. Di pa tapos, Sir Birian? It shall be an holy anointing oil. Verse 26. And thou shalt anoint the tabernacle of the congregation, therewith in the ark of the testimony. Verse 27. And the table, and all his vessels, and the candlestick, and his vessels, and the altar of incense. So yan yung templong natural na ipinagawa ng Panginoon sa panahon nila Moses at ni Aaron. Kinakailangang lahat ay bubuhusan ng oil na ito na galing sa 5 ingredients. Katinawag na itong anointing oil or precious ointments. And the table, and all his vessels, inulit lang ba natin? Meron verse 20 tayo. Sige. And the altar of burnt offering with all his vessels, and the laver and his foot. Verse 29. And thou shalt sanctify them that they may be most holy. Whatsoever touches them shall be holy. Amen. Bawat malapatan ng langis na yun, ay ng oil na yun, na pinagsama-sama ay magiging banal. Verse 30. And thou shalt anoint Aaron and his son. So ito po yung ginagamit din pong langis sa high priest at sa mga anak ni Aaron, mga kapatid. And thou shalt anoint Aaron and his sons, and consecrate them, that they may minister unto me in the priest office. So ang pinapakita dyan ay natural na tabernakulo. Pero ang pinakamaganda dyan, mga mahal kong kapatid, ang nagpapabanal at nagpapaging dapat sa isang bagay ay hindi yung tao, hindi yung kaloob lamang ng tao, hindi yung lahi at husay ng tao. Ang nagpapabanal at nagpapaging dapat ay ang langis na ito na mamahalin. Kaya ano meron sa pinagsama-samang yon, mga mahal kong kapatid? Yun po ang katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Mir. Anong ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Inalay niya ang kanyang buhay. Naranasan niya ang matinding kapaitan. Kaya nga nang merong dumalaw na 3 wise men, ano yung unang handog? Amir. Diba yung unang inalay ay isang mirang handog na sumisimbolo ng kapaitan na dinanas ng ating Panginoong Hesus. Ano yung sumunod na handog? Sino nakakaalam? Ano yung sumunod? Ha? Ha? Ano? Sagot kayo. Tingnan nyo nga. Para magising yung mga inaantok. Nagkakalimutan tayo. Basta yung pangatlo, ginto. Yung pangalawa, incense. Mabango at matamis na insenso. Di ba? So, pinapakita diyan, mga mahal kong kapatid, na combination niya ng katangian ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng katas na nandoon sa ingredients na yon, ang lahat ng katas, ang isa pang ipinapakita yung pang-4, akasya. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng akasya? Isa sa pinakamahinang kahoy sa Biblia. Pero kagandahan, mga mahal kong kapatid, alam niyo ba yung tabernakulo, yung Ark of the Covenant, lahat ng yon galing sa akasya. Pinagawa ng Panginoon ang mga
kagamitan sa templo na nangyari sa akasya. Even the Ark of the Covenant ay akasya. Marupok. Pero hindi nagtapos doon. Sapagkat ang sabi, yung akasya ay balutin ng pure na ginto. Amen. Ang ating Panginoon bilang tao para siyang akasya. Ito'y karakteristik ng ating Panginoon, pero ang substansya, anong ginagawa sa akasya, mga kapatid? Kinukuha yung balat. At yun ang pinipiga para kunin yung katas. Pero yung kasya sa atin, simple lang, di ba? Pero ang katas at substansya, kapag yun ay pinaghalo-halo, yun ay ang spirito ng ating Panginoong Yesus. Amen. Na kapag yun ibinuhos sa kanyang ulunan, sinong high priest natin? Sinong high priest natin? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ang mga priest sa ating panahon? Ang mga fivefold ministry, ang mga manggagawa. Kapag ang Panginoon ginawa na niya ito sa tamang panahon, mula sa kanyang ulo, hindi magmumula sa atin ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan, ang pagkakaisa, ang kagandahan, mga kapatid. Magmumula ito sa ulo. Kaya kahit anong gawin natin, mga mahal kong kapatid, kapag hindi pa ito pinadaloy ng Panginoon, wala pa tayong mararanasan. Panaka-naka. Pero isang araw, kapag ang Espiritu ng Panginoon ay isinugo, at ito'y dumaloy mula sa Kanya, sapagkat ito'y nagre-representa sa Kanya, mga mahal kong kapatid, din lahat ng mga kasangkapan, lahat ng bahagi, ng nobya ni Kristo, ng iglesia ng Panginoon, ay magiging mga pinagpala. Basahin nga natin yung pagpapatuloy ng Book of Psalms, mga kapatid, sapagkat mayroong commandments sa verse 3. Ito yung maganda dito. Di pa natin ito binasa. Sabi sa verse 3, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. So lahat galing sa taas. Yung pagkakaisa daw na ito, na pagkaligaya, pagkaganda, ay kagaya ng ointment na mula sa ulo na bumababa. At kagaya ng hamog sa pinakamataas na bundok ng Hermon, pababa sa Zion. Ibig sabihin, ang pagkakaisa ay hindi magmumula sa baba. Hindi sa pamamagitan ng tao na parang si Job na nakatingin na imposible. Kahit gaano pa kasakdal, kahusay si Job, hindi niya kayang pagkaisahin at gawin ang mga bagay ng Diyos lamang ang makakagawa. It is only God. It is only Him, mga mahal kong kapatid. Kagaya ng dew, ang hamog ay naglalarawan niya ng refreshing. Acts chapter 3, ang Espiritu ng Panginoon ay nilarawan na nagpapaginhawa. Na kapag isinugo na ito, basahin nga natin, Acts chapter 3, isang araw ay isusugo ito muli sa atin. Acts chapter 3, verse 18. But those things, tama ba? Verse 19, rather, Sir Meran, verse 19 na lang tayo. Verse 19, repent ye therefore, and be converted, that your sins may blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Amen. Tagalogin nga natin. Kaya nga, mangagsisi kayo, at magbalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaang mula sa harap ng Panginoon. And verse 20, and He shall send, verse 20, Sir Marian, and He shall send Jesus Christ. So anong meron dyan? Ang pagsusugo, ang pagbabaha, the coming and the appearing of our Lord Jesus Christ. Mararanasan muna natin ang amog, ang hamog. Amen? Mararanasan muna natin ang kanyang presensya, kanyang spirito, mga kapatid, at pagkatakay ang ating Panginoon ay bababa. Verse 21, whom the heaven
must receive until the times of restitution of all things. So naghihintay ang Panginoon hanggang ngayon, sapagkat kinakailangan mo nang may panauli ang lahat ng bagay. At kapag naisauli na ang lahat ng bagay, at bumalik ang church sa Book of Acts ulit na kalagayan, then ang Panginoon ay bababa para maghari. Home the heaven, ang ating Panginoon nasa langit siya, andun siya sa langit, siya tinanggap sa langit, nakaluklok sa luklukan ng Ama, naghihintay ng isang panahon na may sasauli na ang lahat ng mga bagay. Nang mga ito'y ipinangusap na ng Diyos sa bibig ng kanyang mga banal na propeta bago pa nagpasimula ang sanglibutan. Ang ating Panginoon naghihintay, mga kapatid. Amen. Parang nasa James yan. James chapter 5 verse 7, ang Panginoon ay matagal lang nagtitiis na gusto nang isugo ang huling ulan. Diba? Kapag isinugo na ang huling ulan, mga kapatid, sabi niya, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and has long patience for it until he receive the early and the latter rain. Amen. Pwede ba nating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid? Then, balikan natin yung Psalms 133. Sister Mary Ann, para tapusin natin yung verse 3. As the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. Pag sinabi pong descended, bumababa. Kaya ang unity, ang napagandang pagkakaisa, magmumula sa taas, mula sa ulo, pababa. Mula sa taas ng sanktuaryo ng Panginoong Diyos, at pababa ito. Sabi pa diyan, after na mangyari yung mga ganyang bagay, sabi diyan, for there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Amen. Hindi lang yan basta eternal life na sinasampalatayanan natin, mga mahal kong kapatid, kundi walang hanggang buhay na mararanasan natin yung kasaganaan nito. Amen. Yan yung nilalaman doon sa kantang na-compose ko na buhay sa piling ng Panginoon. Ano meron sa buhay na kapiling ang Panginoon? Masaya. Payapa. Hindi lang may eternal life ka. Kasi yung mga itatapon sa dagat-dagat ng apoy, may everlasting life din. Pero ang kaibahan ng mga taong ito, magdudusa sila habang nabubuhay sila. Pero ang mga anak ng Diyos, magkakaroon ng buhay na magpawalang hanggan, dala-dala ang biyaya at pagpapala ng Panginoong Diyos. Amen. At sino ang makakagawa nito, mga mahal kong kapatid? Ang Diyos lamang. Amen. Hindi po yan kayang gawin ni Brother Ryan o kahit sinong tao, mga kapatid. Kaya ang hinihintay natin na pagkakaisa ng mga mananampalataya ng nobya ni Kristo, ang magbibigay daan yan at gagawa, mga mahal kong kapatid, ay ang ating Panginoong Jesus. So tayo magpapatuloy, basahin natin ang Ephesians, 2 scripture na lang, tayo magtatapos. So hindi ko na po ito masyado pang ilalaborate, mga kapatid. Chapter 4, verse 7. Basahin natin hanggang verse 15. Okay, verse 7, Sir Mary Ann. Ephesians 4, verse 7, sabi dito, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Wherefore he says, when he ascended up on high, he lead captivity captives and gave gifts unto men. Umakyat ang ating Panginoon at lumuklok sa karangalan ng Ama, nadala ang pagkabihag.
Pero sabi sa verse 9, now that He ascended, what is it? But that He also descended first into the lower parts of the earth. So siya na umakyat, ay bumaba muna siya sa kalaliman. In verse 10, He that descended is the same also that ascended up far above all the heavens, that He might fill all things. So nasaan ang ating Panginoon na pumupuspos, mga kapatid, na pupuno? Nasa karangalan ng Ama. At kapag ibinigay niya ang pagpupuspos galing sa taas, pababa. Amen. Sabi pa sa verse 11, and He gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faiths, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, amen, in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. So saan magpapasimula ang paglago? Saan magsisimula ang pagpapala? Hallelujah! Saan magmumula ang pagpupuspos, ang pagkakaisa? Galing sa ulo. Amen. Hallelujah! Galing yan sa ating Panginoong Jesucristo. Ito'y ang mga kaloob. At galing saan yung mga kaloob? Sa Espiritu. At ito yung nawawala sa ating panahon. Yan po ang katotohanan. Yung naranasan ng Book of Acts, believers, na mga kaloob sa kanyang kapuspusan at kapunuan, yun po ang nawawala sa ating panahon. Ang meron tayo ay by faith. May healing, may miracles, by faith. May wisdom, may knowledge, dahil sa biyaya ng Diyos. Si Pablo, si Pedro, si Juan, nangaral sila. Nataglay ang biyaya ng Diyos. Pero nang sila ay mangaral at taglay ang Espiritu ni Kristo, kapag nagkaroon sila ng ministerial meeting, sila ay nasa matamis na pagkakaisa. Lahat ay nasa pagpapakumbaba. Pero ano meron sa ating panahon ngayon, mga mahal kong kapatid? By the grace of God, we are here. By faith, we are here. May mga gumagaling dahil sa pananampalataya. Pero kapag ang Espiritu ni Kristo ay kumilos na, sasabihin ng Panginoon sa iyo, kapatid, matagal ka ng ganito. Kung meron kang karamdaman sa pisikal, sasabihin, ganito ang sakit mo, kapatid. Kung meron kang karamdaman sa kaluluwa, kapatid, matagal ka ng ganito. Merong masamang spirito na nasa iyo na kinakailangang palayain. Pero hindi nga lang ganun, mga kapatid ko. Sabi ng Biblia, anino pa lang ng mga apostol. Kapag dinaanan ang mga taong merong, sabihin natin, may mga bagay na iniinda, physical man o spiritual, lahat ay lumalaya. Lahat nagiginhawaan. Lahat nare-refresh. Amen. Amen. At yan ang kailangan natin sa mga huling araw na ito. It is the gift of God. At ang gift na ito, walang iba, ang Espiritu Santo. At yung gift na ito ng pagpira-pirasuhin ng hinati at hahatiin muli sa panahon natin, naging gifts. Amen. Meron lamang isang gift. Sabi ng Book of Acts chapter 2, and you shall receive the gifts. At yung gift na yon ay walang iba, ang Espiritu Santo. Ang regalo ng Diyos. Ang mananahan sa ating mga puso. Pero meron yung mga kaloob, mga kapatid, at ang mga kaloob na ito ay galing sa Kanya. At isa sa mga araw na ito, sabi ng propeta, ibabalik ang mga kaloob na ito. Nang meron magtanong sa Kanya, meron bang gagampanan ang nobya ni Kristo sa mga huling araw na ito? Sabi ng propeta, meron. Sa pamamagitan ng 5 kaloob, the apostles, the prophets, evangelists, pastors, and teachers, kikilos ang Panginoon na makapangyarihan muli sa mga huling araw na ito. Can we say amen to that? Amen. Amen. So last scripture, mga kapatid, sa sulat ni Apostol Pedro, para sa atin ito,
2 Peter chapter 1, beginning at verse 16. At dito po tayo magtatapos. So yung relo natin mga kapatid, mali na naman. Paki-adjust na lang natin sa susunod. Verse 16, for we have not followed cunningly devised peoples when we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we were eyewitness of His majesty. Yan po ang maganda. Yan po ang wala pa tayo. Hindi lamang sila nagsasalita o may sinusundan na napakadaming mga kung ano-anong mga pinagmulan ng mga aral, turo. Pero nang ipakilala nila ang Panginoon, ito ay sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga apostol ay mga eyewitness. Nakita nila ang ating Panginoon na kasama nilang gumagawa. Verse 17, for He received from God the Father honor and glory, when there came such a voice to Him from the excellent glory. So mula sa taas ay merong patinig na narinig at nagpahayag na nagsasabing, this is my beloved Son in whom I will place. So ano meron dyan mga kapatid? Indwelling. Nakita nila kung paano ang Ama ay nanahan sa anak. And the voice which came from heaven we heard when we were with Him in the Holy Mount. So saan yan? Sa Mount Hermon. Yung Holy Mount na yan, tinawag yan na High Mountain. Isinama ng Panginoon yung tatlo, si Santiago, si Juan at si Pedro. At ngayon ay nagpapatotoo siya sa nangyari sa bundok ng Hermon, na nakita nila ang kaluwalhatian ng ating Panginoon at nakarinig sila ng tinig. At ang Panginoon ay nakita nilang nagbagong anyo, mga kapatid. We have also a more sure word of prophecy. So biglang ikinunik ito ni Pedro, mga kapatid. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heeds, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. So sino tayo, mga kapatid? Mga bituin tayo. We are part of the Pleiades. Amen. Sana wag niyong gawing natural at literal. Nangungusap ako ng spiritual patungkol sa Pleiades. Tayo'y magliwanag. Tayo'y mga bituin na maliwanag, na nagliliwanag sa madilim, na hindi kagaya ng mga wandering star hanggang sa sumikat ang day star. Kailan ba nakikita ang Pleiades? Depende sa area, sa location. Ang hamog, kailan nakikita? Meron din pong hamog sa gabi. Pero ang pinakamasarap na hamog sa umaga. Di ba? Kailan sumisikat ang araw? Siyempre sa umaga. Baka may sumisikat sa gabi. Ang ipinapakita lang dyan, mga mahal kong kapatid, ang ating Panginoon, ang tinatawag na day star. Ang tawag sa atin ay mga night star. Bakit? Andito tayo sa madilim na panahon. Amen. Kaya nga ang Pleiades, makikita nyo yan sa gabi. Lalong-lalo na kapag magmamadaling araw, makikita mo yung kanyang kaningningan. Pero ang kanyang ningning ay mananatiling andyan kapag wala pa yung day star. Pero kapag ang araw ay sumikat na at sumilang na sa ating mga puso, ang liwanag na, ang kaluwalhatian na ni Kristo ang makikita sa atin. Alin ang mas mataas, ang Pleiades o ang araw? Di ba? Well, kung sa spiritual, mga mahal kong kapatid, ang pinakamataas, walang iba, ang ating Panginoong Hesus. Amen. So, kung magkakaroon man ng matamis na pagkakaisa, ng unity sa mga mananampalataya, na wala ng iringan, na wala ng samaan ng loob, wala ng pagkakanya-kanya, wala ng kasakiman, mga kapatid, maghintay lang tayo. Patuloy lamang tayong umasa. Isang araw ang hindi kayang gawin ng tao, kayang gawin ng Diyos. Yan po ang ating pag-asa. Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid.
At napapanahon na mangyari ang mga bagay na ito. Hindi lang ito pag-aaral patungkol sa pagtitipo na ginawa natin sa mga bituin, sa Pleiades, mga kapatid, kundi ang inspirasyon na pinaghanguan nito sapagkat ito ay nagpakita sa ating panahon ngayon na bagamat dati namang nagpapakita, pero nag-trend ngayon. Ang sabi ng Bible, kung ano ang ordinances sa langit, ay pwedeng apply sa lupa. At hindi nagkataon na ngayon yan nangyari sa ating panahon na pinag-aaralan natin. Kailang ko to unang ipinangaral, mga kapatid, pero ibang drive yung pangangaral ko. Ipinangaral ko to taong 2012. Nang topic ko dito, ang title ko, The Divine Season of God. Sapagkat ang Pleiades, mga kapatid, ay meron lang yung panahon ng pagpapakita. Sa kalagitnaan ng isang taon, makikita natin siya. At ngayon, na pinag-usapan niyan, kahit po sa group namin sa mga ministro, may mga quotation na sinend, patungkol sa Pleiades, sa 7 stars, 7 church ages, ipinapakita lang na malapit na pong maganap ang mga bagay na gustong gawin ng ating Panginoon. Ano meron sa Pleiades? Ipinapakita ang kagandahan ng kanyang pagkakaisa. Maliit lamang siyang kumpol, maliit lamang siyang cluster, pero naroon ang kagandahan sa kanya. Amen. Marami pong mas malaking constellation, mas malaking galaxies, pero ang isa sa binigyan ng diin ng Panginoon, Job, matatalian mo ba ang matamis sa pagkakaisa ng Pleiades? Ang sagot ay hindi, sapagkat ang Panginoon lamang ang makakagawa nito. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid. Iyoko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa mga salita mo na aming pinag-aralan mula pa nung nakarang Wednesday, Panginoong Diyos, hanggang sa araw na ito. Nagkaroon kami ng mga pagtitipo, paglalarawan, na kagaya ng nasusulat, Lord, ang mga tao ay inilalarawan na kagaya ng mga bituin sa kalangitan. Sa panahon ni Abraham, Lord, ito'y ipinangusap mo na. At kami ay kumikilala, Panginoong Diyos, sa mga bagay na sinabi mo. At sa mga pagtitipong ito, sa mga paglalarawang ito, Panginoon, salamat. Sapagkat sa kasimplihan nito ay nagbibigay ka sa amin ng unawa, Panginoon, ng karunungan, upang mapagkilala namin ang iyong sakdal na kanooban na bagamat ang mga bagay na ito ay nariyan in natural way, Lord, pero meron kaming aral na makukuha. Purpose, layunin mo sa mga bagay na ito. Nakagaya ng nilikha mo ito sa Genesis chapter 1, Panginoong Diyos. Ang bituin, ang araw at buwan ay hindi lamang para magbigay ng liwanag, kundi para magbigay ng tanda, ng sign, ng seasons, at magbigay ng talaan ng mga araw, Panginoong Diyos, sa mundong ito. Lord, salamat sapagkat ikaw po ang patuloy na nangungusap sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ng mga bagay na ito ay ikaw po ang patuloy na magpaunawa sa aking mga kapatid. Na kung hindi man nila nakuha ang kabuuan, ay meron silang natanggap, Panginoong Diyos, sa biyaya at pagpapala. Na kanilang pagbubulayan, Panginoong Diyos, pag-aaralan sa kanilang mga tahanan o saan man sila naroon, Panginoong Diyos, upang lalo pa na maunawaan nila ang mga salitang ito, ang pagtuturong ito, Panginoong Diyos. At kung meron mang ipinapakita sa amin sa paksang ito, ang mga bagay na gagawin mo ay malapit ng mangyari. Ang inspirasyon na pinaghanguan nito, Panginoong Diyos, hallelujah, ay dahil ipinakita mo ito sa panahon na aming kinabubuhayan. Na muli itong nag-trend, Lord, pinag-usapan ng mga tao. Kagaya ng isang bahagi na sinasabi, Panginoon, na kung ano ang nangyayari sa mundo ay masasalamin namin kung ano ang mga bagay na magaganap sa aming panahon na ayon sa iyong layunin. Kung kaya naman, dakilang Diyos, nawa, ang mga bagay na ito namin pinag-aralan ay lalo pang mas maging maliwanag sa bawat isa amin. Yung mga bagay naming inaasahan, Panginoong Diyos, ay tanging ikaw lamang po ang makakagawa. O kahit sa iyo lamang kami patuloy na nananalig at nagtitiwala. Lalong-lalo na po ang kaisahan ng iyong iglesia, ng mga nobya, hindi lamang sa aming panahon na kayo nabubuhayan, Lord. Dahil kung sa panahon nga lamang namin, Panginoon, di namin alam kung paano magkakaroon ng isang matamis na pagkakaisa, ng isang maligayang pagkakaisa, magandang pagkakaisa. Sapagkat individually, Lord, sa bawat isa amin, may mga kakulangan kami.
Iba-ibang estado namin, iba-ibang aming paniniwala, prinsipyo, karanasan sa buhay. Sa mga pamilya, iba-iba, Panginoong Diyos, ang pinagdaraanan. Sa bawat lokal na iglesia, bawat manggagawa ay may kanya-kanyang sukat. At kung dadalhin pa sa mga panahong nakalipas, Panginoong Diyos, tunay na napaka-imposible na dalhin sa kaisahan, sa perfection ng iyong church, ng iyong novia. Pero tunay, Lord, ipinakita mo sa amin sa aral na ito, sa paksang ito, na sa tao ay imposible, pero sa iyo ay walang imposible. Ikaw ang may likha ng lahat, ikaw ang may plano sa lahat, ikaw ang may akda sa lahat, at lahat ng mangyayari, Panginoong Diyos, at papangyarihin mo ay nasa iyong mga kamay, nasa iyong kontrol, Panginoong Diyos. Kung kaya't ang bagay na ito namin pinakahintay, ang pagkakaisang ito, Panginoon, sa pananampalataya, ang maranasan ng kapangyarihan mo, kaluwalhatian mo, na mararanasan ng lahat ng itinalaga, Panginoong Diyos, ay mangyayari hindi dahil sa husay o galing ng isang manggagawa, tagal ng kanyang karanasan sa paglilingkod o ano pa man ang kanyang kalagayan, kundi dahil sa iyo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Ang di kayang gawin ng tao, hindi kayang gawin ng mga propeta, mga ngaral, manggagawa, ay ikaw po ang makagagawa, Panginoon. Hindi ang mga apostol ang nagpag-isa sa iyong nobya dati, kundi ikaw, Panginoong Diyos. Naging instrumento mo lamang ang mga manggagawang ito. At ganito din po ang mangyayari sa mga huling araw na ito, Panginoon. Ikaw ang mag-iisa sa amin. At lahat ng mga mananampalataya na nakatalaga ay isang karanasan, isang anointing ang mararanasan, kapangyarihan, Panginoong Diyos, isang biyaya at pagpapala na kung saan pantay-pantay ang bawat isa amin. Mula sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw ang ulo, patungo sa iyong mga lingkod, Panginoon, at patungo sa bawat bahagi ng iyong iglesia, ng iyong tabernakulo. Lahat ay magiging banal, lahat ay magiging saktahan, lahat ay magiging karapat-dapat, Panginoong Diyos. Hallelujah, na magiging kasama mo sa iyong paghahari. Hallelujah, sa loob ng 1,000 taon. Lahat magiging karapat-dapat, lahat ay magiging parte, lahat ay magiging bahagi, sapagkat ikaw ang may akda at may gawa ng lahat ng ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Pinupuri ka namin at patuloy na pinapasalamatan. Tinatapos namin ang gawain sa gabing ito, Panginoong Diyos, na may pagpapasalamat. Salamat po sa paksang ito na pinagkaloob mo sa amin, Panginoong Diyos. At amin din pong itinataas, Lord, ang baptism sa darating na Sabado, Panginoong Diyos. Salamat sapagkat meron na namang mga magliliwanag, Panginoon, sa mundong ito na napakadilim. Nanawa ang mga kaluluwa, espiritu ng mga kapatid namin ito na tatanggap sa iyo. Ang kanilang buhay ay maging liwanag, Panginoong Diyos. Hallelujah, sa mundong ito na napakadilim. Lalo pat ang mga tao na naroon sa kanilang kapaligiran ay maliliwanagan. Pamilya, kaibigan, kamag-anak, Panginoong Diyos. At mga taong nakakasalamuhan nila. At nawa ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, ay patuloy na maging liwanag sa mundong ito. Hanggang sa ikaw ang makita. At ikaw ang maging liwanag na, Panginoon. Kaya nga kagaya ng nasusulat sa Aklat ng Kapahayagan, sa bagong langit at sa bagong lupa, hindi na mangangailangan ng anumang araw, ng anumang bituin, ng anumang buwan, sapagkat ang liwanag doon ay ikaw mismo. At mananatili ng maliwanag, at ang sabi po ng kasulatan, wala ng kadiliman doon magpakailanman. Wala ng pagtangis, wala ng pagluha, wala ng kamatayan. Ang pawang naroon ay liwanag. Ang pawang naroon ay buhay, kasiyahan sa piling mo. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang baptism na gaganapin, Panginoong Diyos, sa darating na Sabado. At ikaw po ang patuloy na magpala sa bawat isa amin. Maraming salamat po, O Diyos. Aming dalangin ito, aming samo, hinihiling at ipinagkakatiwala sa iyo lamang. Aming hinihiling ito sa iyong dakila at banal na pangalan aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. So, makita-kita tayo sa darating na Sabado sa mga ibabaptize. At kagaya po ng announcement ko sa group, pasensya po kung hindi makakasama ang lahat. Pero kung meron kayong budget, sabihan nyo lang kami para mapaghandaan natin yung transpo natin at paano natin gagawin ito. Mas maganda sana may sumama para masarap yung sharing natin doon. Di ba? Basta may pera kayo. Lahat ay invited, basta may pera. Okay lang ba yun? Kung walang pera, pag-pray nyo na lang kami. At ipag-pray na lang din namin kayo. God bless you, mga kapatid. Awitin natin yung awit na nagsasabing, I love this family of God.
at tayo po ay magkamayan. Hallelujah. Sa mga ibabaptize, Sabado po ang alis ninyo, 5:30 ng umaga. Pero kung yung iba ay available na at gustong sumama ng Friday pa lang para mag-sharing tayo doon, mas maganda. I love His family of God. Totoo ba? Mahal natin ang pamilya ng Diyos? So close, knitted into one. Amen. They've taken me into their heart, and I'm so glad to be. God bless you mga kapatid. Kamayan natin ang bawat isa. This family. Isang pa. I love His family of God. So closely knitted into one. They've taken me into their heart, and I'm so glad to be a part of this great family. Isang pa, maback up. I love, God bless you mga kapatid, this family